Mabilis ang pagdepensa ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga isyong nagsulputan sa magalbong birthday bash niya sa isang hotel sa Pasay City itong weekend. Sa nasabi din kasing event, present doon ang English pop rock band Duran Duran na ayon sa Presidential Communications Office ay bahagi ng sorpresa ng friends and allies ng Pangulo, kung saan wala pa sa anya sa 100 ang dumalo. Anya walang pera ang bayan na ginasto sa nasabing pagtitipon. Binigyan din ng PCO na naging workaholic ang Pangulo sa mismong karawan niya noong Biyernes. Kabilang naman sa mga naging kritiko na binabatiko sa magalbong birthday bash ang kongresista na si ACT Chair Representative Franz Castro. Anya, ang pagiging mapagbigay ng mga kaibigan ng Pangulo ay hindi makakatakip sa insensitivity ng pagdiriwang sa panahon na maraming Pilipino ang naghihirap. Sa panayam naman ng politiko kay former Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas, sinabi niya na mainam sa ngalan ng transparency kung isiwalat rin ng palasyo ang pinansyer sa talent fee ng American band sa event. Alam ina ay totoo na may nag-foot ng bill. No? Dahil ang problema, medyo gray area yan eh. Dahil pwedeng sabihin yan na influence peddling. Pwede, kasi Pangulo nga yung regaluhan mo eh. May mga rules dyan eh. May rules dyan tungkol sa sa conduct ng mga government officials. At pagtanggap ng regalo. Yes. Talaga lang eh. 500 lang ata yung pinaka pwede eh. Oo, may mga rules dyan eh. Halimbawa, kahit yung pag-charter ng plane ni Abalos para sunduin si Alice Go, yan ay delikado. No? Dahil hindi yan, pwede yan pumasok sa usapan ng graft. No? Kaya medyo delikado si President Bongbong Marcos diyan sa usapin na yan. Kahit hindi siya nagbayad, kahit hindi ginastos ng gobyerno. No? Hindi ko lang alam gaano kalaki ang bayad diyan sa Duran Duran, pero posible na around $1 million. No? Hindi pa diyan kasama yung mga accommodation, hindi pa diyan kasama yung plano, no? Kaya pwede pang mas mataas yan. So, pero wala tayong hindi tayo privy eh. Diyan sa usapin na yan, no?